Aron makalikay sa hypertension ug aron makatipid, pila lang sa mga choices ni Evelyn Beltran nga ihanda karong bag-ong tuig ang mga isda, gulay ug prutas. Sagad man gud sa ilahang handa kaniadtong Pasko, managlahing putahe sa karning baboy. Oh, mo yun na isda gyud. Isda hipoy nana ba para dili kayo ta ano. Kagagmay-gagmay ra pud. Kana gyud nga dili na to makuan ma'am kay kana nga kung mga lawas kayo, mga naimangaw sa mga sakit kayo. Ang konsumanteng si Sheila, bisan adunay handang lechon sa bag-ong tuig, dili gihapon mawala sa iyahang medianoche ang gulay. Hindi siya masyadong cholesterol healthy. Lechon. Tapos chop suey mga ganon, Valenciana ganon. Sa usa ka pagtuon sa Manila Doctors Hospital, ang non-communicable disease kun NCD ang nagunang rason sa kamatayon sa Pilipinas o kadtong mga sakit nga dili contagious o makatakod. Kasagaran niini nga mga sakit dunay kalabot sa lifestyle sa usa ka tawo. Matud pa sa World Health Organization tuig 2019, adunay 511,748 ang namatay nga Pinoy tungod sa NCD ug usa sa mga rason mao ang unhealthy lifestyle choices. Tungod niini, adunay pahinumdom ang Department of Health ning umaabot nga bag-ong tuig kabahin sa mga foods mao kini ang pagkaon nga maalat, matataba ug matatamis. Number one, healthy handaan. Ang DOH encourages Filipinos to eat a balanced, well-moderated, and varied diet. So, ang tinawag natin yung pinggang Pinoy. So, this is easy to understand. Ito yung food groups, no? Pag nutrition, very important na may portions ka in your plate nung importanteng pagkain at para sa bawat age group. Bisan pa man sa naga-take home og pagkaon sa mga okasyon, gipahinumduman usab sa DOH. Yung mga nagsasharon, dapat intelligent ka rin kung ano iti-take home mo. The foods that will last. Kasi nga, there are foods that are ready to spoil even a few hours after it's been served dyan sa table. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Gensan. Brigada News.